Kung gusto mong makakuha o ma-freeze ang motion ng fast-moving subject, kailangan itaas mo ang ISO. Bago ka maging photographer, dapat alam mo na ang proper exposure at hindi mo dapat pasukin ang photography kung hindi mo naiintindihan o wala ka namang balak intindihin ang exposure triangle. Yung ISO, shutter speed at aperture, dapat simula pa lang alam mo na ang ginagawa nila sa picture para ma-achieve mo yung perfect exposure para sa composition na gusto mong mangyari. For example, gusto mong kumuha ng fast-moving subject. Dapat alam mo na agad na kailangan mo ng mataas na ISO. Basic lang dapat na alam mo na yun agad. Kung gusto mong makakuha o ma-freeze ang motion ng fast-moving subject, kailangan mo ng mataas na ISO. Intro. What is up guys, Hate here and welcome to another video. Hindi ako nagkamali guys, tama yung sinasabi ko. Dapat mataas agad ang ISO mo kung fast moving subject yung kinukuhaan mo. Kasi film photography yung pinag-uusapan natin. Kaya naman makapag-react kayo agad. Pagdating ngayong digital photography, madali na lang ma-adjust yung ISO. Pero noon, hindi mo yun basta-basta magagawa kasi yung ISO ay nasa mga film. Kaya bago mo simulan yung pagpicture mo noon o yung photoshoot mo, dapat alam mo muna kung anong klaseng photoshoot yung gagawin mo. Photoshoot ba dun sa madilim na lugar or sa maliwanag na lugar? Portrait shoot ba yung gagawin mo? Kailangan mo bang or magpo-pose ba yung subject? Or mafi-freeze mo ba siya? Mabibigyan mo ba siya ng cue bago mo i-take yung picture? Landscape photoshoot ba yung gagawin mo? Or meron kang moving subject na kailangan picturean? Kasi nga, para ma-achieve mo yung proper exposure, dapat balance yung exposure triangle mo. Ang dami nito. Kapag kasi nakasagad na yung aperture mo, tapos kailangan mo pang itaas yung shutter speed para ma-freeze pa yung motion, syempre, ang epekto nun sa photo ay didilim na. So dahil ang requirement para sa fast-moving subject ay mataas na shutter speed, hindi mo na makukuha yung proper exposed photo. Kasi nga, stack up ka na dun sa nakakabit na film sa camera mo. During film days, nakadepende ang shutter speed sa ISO ng film. Kaya nga may mga term kayo maririnig noon na film speed, fast film or high speed film. Ibig sabihin lang nun ay yung bilis ng reaction ng sensitivity ng film sa liwanag. Yung bilis ng exposure na kailangan niya. Syempre, mas mataas yung ISO, mas sensitive sa liwanag yung film. Sa pagkakaalam ko, ang pinakamataas na film or ang pinaka high speed film noon is 3200 lang. Yung 6400 ISO, achievable lang yon sa pagde-develop or sa developing process ng film. By the way guys, hindi nga pala ako professional film shooter Based on research lang to at yung pagkakaintindi ko sa mga bagay-bagay as a film photography enthusiast lang. Kaya kung may mali akong nasabi, sorry na agad. And please feel free to use the comment section kung may mga additional information pa kayo o may gusto pa kayong sabihin para makatulong sa photography community natin. At kung gusto niyo rin pala malaman yung basic photography, yung exposure triangle at yung kung ano-ano pang mga basic photography tips and tricks, marami tayong yan dito sa channel. Ilalagay ko na lang rin yung link sa description ng video na to sa baba. Kung kayo guys yung tatanungin, gusto niyo pa bang bumalik yung film photography? Ako kasi gusto ko na ayoko na. Ang hirap niyang i-explain pero siguro sa pag-progress natin dito sa series natin, unti-unti ko na lang i-share sa inyo yung mga kwento at experience ko dito sa film photography na passion ko. So I guess that's it for me guys. Thank you for watching Hate Photography TV and I hope you get something from this video or at least I got you entertained. Please don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay! Alam nyo ba na gumagana to lahat guys? Wala lang ang time para lagyan sila ng mga film. Pero lahat to ay gumagana. Haha. Ito, wag. Kasi masyado kong binibilang yung shutters na lang nito. Kung ilan na lang. Kaya wag natin siya i-test. Ito siguro pwede.
Teka lang, may battery ba to? Natanggal ko yata yung battery niya. Pero gumagana to guys. Lahat to ay gumagana, including this one. So hindi siya magkiklik hanggat di mo wina-wind yung shutter niya. And magkiklik lang siya na magkiklik or magtitik lang siya na magtitik ng exposure or ng picture kung yung shutter lang yung gagalawin mo. Hindi mo i-roll yung film. This is the Yashica 44. Ang dami nating film guys, hindi lang natin sure kung kailan tayo magkaka-time para subukan to lahat. And magastos din to, so pag-aaralan din natin mag-develop ng mga film para tayo na lang yung magde-develop. Tayo na lang rin yung mag-i-scan. Kasi ang dami nito, ipapa-develop natin to guys. Mga 1/3 lang to siguro ng film stock ko. So yun lang. Kung mabot kayo hanggang dito sa video na to, bakit nandito pa kayo? Though salamat sa panonood. Yun lang. See you in the next video. Mabuhay. You've got to all choose your time.